welcome po mga kuya. Kumusta po kayo? Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs. Nawa at sa araw ng Sabado ngayon po mga kuya, ating selebrasyon ay talagang vigil, no? At ito ay gaganapin po mamaya hanggang sa muling pagkabuhay po mga kuya. Sa madaling araw ang ating selebrasyon po mamaya. Nawa na makapagdalo po tayo sa mas banal na misa po mga kuya. So ang topic natin for today po mga kuya, sa araw na ito na patunayan natin ayon po kay Eli Soriano, na hindi daw biblical na Friday namatay si Kristo. Dito natin mapatunayan mga kuya sa araw na ito na talaga inosente sila sa katotohanan. Kundi man inosente, ito ay iniiwasan para po maugnay po sa kanilang doktrina po mga kuya. Dito natin mapatunayan mga bulaang propeta po mga kuya na hindi nagsasabi ng katotohanan. Dito ibubunyag natin si Eli Soriano sa araw na ito po mga kuya. So ang ayon po sa kanila, ayon sa kanilang turo po mga kuya, ayon kay Eli Soriano na hindi daw Friday na namatay si Kristo. So hindi daw ito po biblikay na napakadelikado po mga ganitong aral po mga kuya, nagsasabi na hindi katotohanan. Kulang po sila sa research po mga kuya. Kaya nga nalulungkot ako mga kuya sapagkat marami ang nakarinig dito at mapaulit-ulit ito sa social media. Dito tatatulungin natin mga kuya at sasagutin natin dito punto por punto po mga kuya na hindi ba talaga biblical ba na ang si Kristo namatay Friday po mga kuya. So, dito, patanungin natin at babasahin natin po mga kakuya, ayon po dito sa Aramaic Bible. Ito po ang ating mababasa sa Marcos 15 verse 42. Ito ang ating mababasa. And when it was Friday, napakaklaro po Friday evening which is before the Sabbath, Joseph came who was from Ramata, an honorable counselor who had been waiting for the kingdom of God and had been cured and entered to Philip and requested the body of Yeshua. So dito napaka-biblical po mga kuya na Friday o Bernes talaga namatay si Kristo. Na ayon po sa Aramaic Bible. So dagdagan pa po natin mga kakuya dito sa John 19 verse 31. Ito po mababasa natin sa God's Words Translation po mga kakuya. Ito po ang ating mababasa. Since it was Friday, and the next day was an especially important day of worship, the Jews didn't want the bodies to stay on the crosses. So they asked Pilate to have the man's legs broken, their bodies removed. So therefore dito mga kuya, napaka-biblical po talaga na Friday talaga namatay si Kristo. Na dito natin napatunayan po mga kuya ang mga dating daan, lalo na po ang kanilang founder si Eli Soriano, na talaga nagkamali po siya dito po mga kuya. So dito talagang hindi daw Friday at hindi daw linggo na nabuhay si Kristo po mga kuya. So kung hindi Friday namatay si Kristo at hindi linggo na muling nabuhay si Kristo po mga kuya, ito ang tanong natin, anong araw po iyon? So hanggang doon lang po sila mga kuya, atake lang atake, pero wala po silang sagot mga kuya. Kung hindi man Friday, anong araw namatay si Kristo? So yan ang tanong natin sa kanila mga kuya, na haantayin natin kung mayroon sila maisagot yan po mga kuya. So dito natin nabasa, biblical talaga na Friday namatay si Kristo. So ayon kay Eli Soriano, hindi daw linggo talaga muling nabuhay si Kristo. Ayon po dito, babasahin natin sa Matthew 28 verse 1. Ito po ay Tagalog po mga kuya. Na nagtatapos ang araw ng Sabat nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ay isa pang Maria upang tingnan ang libingan. So therefore po mga kakuya, dito na biblical talaga si Kristo ay nabuhay sa muling pagkabuhay niya ay sa araw po ng linggo po mga kakuya. So dito natin napatunayan po talaga mga kakuya, mga anti-Catholics, ang trabaho lang talaga nila mga kuya, kung papansinin mo, atake lang sila ng atake. Kapag ikaw ay nominal na Katolik na hindi ka talaga nagsaliksik sa doktrina ng inang simbahan, maari ka talagang mailigaw po nila po mga kuya. Kaya delikado talaga kapag wala po tayong background sa tunay na pananampalataya po mga kuya. Muli, at magsaliksik at mag-aral po mga kuya para hindi po tayo madinggoy sa ibang pananampalataya po mga kuya. At God bless at mabuhay po tayong lahat po mga kuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine.
his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.